Magandang umaga sa ating magalang at kagalang-galang na guro at isang matiwasay na pagbati sa aking mga kaklase. Ako po si Joselito Sinsoro Jr. at hinihiling ko ang inyong ilang sandali dahil ang talumpating ito ay hango sa karasang minsan ay muntik na akong iligaw ng bisyo. Layunin ko pong maipakita ang masasamang epekto ng bawal na bisyo upang magsilbing gabay at paalala sa ating lahat. Masaya ka ba? Masaya ka ba sa pag-iinom? Dahil sandali kang nakakalimot? Masaya ka ba sa yosi dahil akala mo gumagaan ang pakiramdam mo? Ako, minsan naniwala rin ako niyan. Masarap daw magbisyo para lang hindi maramdaman ang bigat ng buhay. Pero habang lumulubog ako sa bisyo, napagtanto ko ang katotohanan. Hindi pala saya ang binibigay nito, kundi pagtakas. At sa bawat pagtakas na ginagawa ko, mas lalo akong nawawala sa sarili. Kaya ako narito ngayon dahil hindi upang magmalinis. Dahil alam ko ang pagkakamali ko, kundi bilang isang kabataang muntik ng matangay ng bisyo. At ang layunin ko, mga kaibigan, ay ipakita kung gaano kabilis masira ang buhay. At kung paanong may pag-asa pa rin tayong piliing iligtas ang ating mga sarili. Sa kasalukuyan, maraming kabataan ang nalululong sa bawal na bisyo at hindi nakikita ang mabibigat na epekto sa kanilang buhay. May mga kabataang dahil sa bisyo ay nasasangkot sa karahasan, krimen, tulad ng panggagahasa, pagpatay, at pagnakaw. Ang kanilang mga pangarap at pagkatao ay unti-unting nawawala at ang kinabukasan ay nagiging malabo. Ako mismo ay nakaranas nito. Minsan ako'y huminto sa pag-aaral at gumala-gala tuwing gabi para sa mga kasiyahan. Nagyuyosi ako at hindi ko naalala ang mga responsibilidad ko sa buhay. Nakalimutan ko ang lola ko na siyang tumayong magulang sa akin. Dahil nabalot ako ng kadiliman ng bisyo at maling desisyon. Kung hindi pa ako nagkasakit ng 2 linggo, marahil hanggang ngayon ay hindi ko pa naintindihan na mali ang landas na tinatahak ko. Ang mga araw na iyon ang nagbukas sa aking mata. Mali na ang ginagawa ko. Mali na ang sinusundan ko. At kailangan kong magbago. Bilang kabataan at tagapagsalita, naninindigan ako na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi pa huli ang lahat para itama ang mali at bumalik sa tamang landas. Sa bawat pagkakamali, may aral at sa bawat pagbagsak, may pagkakataon pa ring bumangon. Ang aking karanasan ay patunay na kahit gaano kalalim man ang nalulubog sa'yo, may liwanag pa rin sa dulo para sa mga kabataang handang magbago at magpakatino. Sa pagtatapos, malinaw na ang bawal na bisyo ay nagdudulot ng napakasamang epekto sa kabataan mula sa pagkasangkot sa karahasan, pagkawala sa disiplina, hanggang sa pagkasira ng relasyon sa pamilya at pagkalimot sa mga tunay nagmamahal sa atin. Ngunit, naninindigan ako at buong puso kong ipinapahayag na ang kabataan ay pag-asa ng bayan at hindi pa huli ang lahat upang bumangon,
magbago at pumili ng tamang landas. Tulad ng kasabihang ang kabataang may malasakit sa sarili, kabataang may liwanag sa kinabukasan. Naway, magsilbing paalala ang aking karanasan at salita na kahit gaano man kalalim ang pagkakalugmok sa bisyo, may pagkakataon pa rin tayong ituwid ang landas at buuin muli ang buhay para sa sarili, pamilya at bayan. Maraming salamat.